Pasabog game today. Signal Import mas papatunayan ngayong malakas siya kesa sa import ng Capital One. Chocomocho hindi papayag matalo ng Farm Fresh. Smith at Tolentino pagtutulungan itong Team Farm Fresh para manalo. PLDT, minamalait nga ba ang NX LED? Sure win daw agad na walang kahirap-hirap. NX LED, gagawin daw ang lahat para matalo ang PLDT at maninindak. Ibigay natin ang schedule nila, anong time maglalaban-laban. Syempre, prediction kung ano-anong team ba ang mananalo based sa performance nila ay ating pag-uusapan. Ibigay din natin ang other volleyball updates kagaya na lamang ng U16 Alas Pilipinas na lalaban sa Jordan. Dalawang team napakalakas makakaharap nila, kayang-kaya raw. Sister team na Chocomocho at Creamline sa kanilang Halloween costume ay nagpatalbugan. Ating pag-uusapan yan at tapusin ang video, kaya before that guys, nakikiusap po ako. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell dito sa bago kong channel, Philippines Volleyball TV. Maraming salamat sa suporta. Unahin mo muna natin na bigyan ng preview o prediction kung ang team mananalo at mga kalakasan kahinaan nila. Ito ang Farm Fresh versus Chocomocho. 4 PM ngayong araw ang laban, October 31, 2025 sa PhilAll Ecoil Arena ang laban. Kaya syempre kaabang-abang ito, lalong-lalo pa tiyak marami ang manunood, hindi lamang online kahit sa venue. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Overall, mukhang mas malakas ang Farm Fresh ngayon sa Chocomocho. Ito ay based lamang sa kanilang past performance o past game, ngunit bilog pa rin ang bola. Yan lamang ang paunang prediksyon, ngunit pwedeng mangyari ang mga hindi inaasahan. Syempre, alam naman nating lahat na malakas din ngayon ang Chocomocho at bumabawi sila. 2-1 ang kanilang standing, basta 3-1 din dito naman sa Farm Fresh, kaya magiging maganda ang labanan na ito. No doubt mas pinalakas ang Farm Fresh ng kanilang import. Samahan pa ng kanilang setter na si Hardy at syempre ang veterans player na si Molina na galing sa Signal, kaya naman malakas talaga sila ngayon. Kailangan pag-aralan at bantayan dito ng Chocomocho para maipanalo din nila ang laro. Tiyak maganda rin ang laban na ibibigay ng Chocomocho, lalong-lalo pa talaga namang okay din ang kanilang import na si Smith. Grabe din si Tolentino, unstoppable ang performance at ang pagbabalik ni Madi Madayag. Maganda rin sa receiving at digging si Taponce. Kaya naman malakas din sila sa lahat ng posisyon na kaya pang tapat sa Farm Fresh. Tiyak magiging maganda ang laban at possible na abuti ng 4 o 5 sets kapag pareho may laro ang team. Kapag walang laro naman, si Dina Wong ay dyan si Andaya na talagang malaki din ang matutulong sa blockings dahil matangkad katulad ni Hardy. Kaya naman overall prediction 55, 45, 55 sa Farm Fresh, 45% na posibleng manalo sa Chocomocho. Anong sa inyo guys? Samantalang dako naman tayo dito nga sa laban ng Capital One at Signal, 1:30 PM unang laro ito. Ngayong October 31 sa PhilAll Ecoil Arena rin ang venue. Sila naman bibigyan natin ng prediction, overall performance at depende sa kanilang past game ay talagang mas lamang ang Signal sa Capital One. Although magaling din ang performance ng import ng Capital One, ngunit na nagpalit ng import ang Signal ay mas lalong nagpalakas dito. At hindi lang yan, kaya rin ng Signal makipagsabayan kahit walang import. Lalong-lalo pa nang nanalo ito kontra sa PLDT. At ang nakita natin na nakaraan, ang performance ng import nila ay may laban talaga na lalong nagpalakas sa kanila upang malamangan ang Capital One sa percentage na posibleng manalo. Samantalang andyan rin ang isa sa magaling at maaasahan din pagdating sa scorer. Ito nga ay si Bella Belen ng Capital One. Kaya naman kahit papano ay talagang may laban sila. Kaya naman kung pahina-hina ngayon ang Signal ay posibleng matalo sila ng Capital One, lalong-lalo pa nung mga unang laban ng Capital One ay nasa mababang rank sila. Nag-boost na lamang ang kanilang confidence ngayon ngang habang patapos na ang prelims. Kaya guys, excited na ba kayo sa bakbakang ito? Sa tingin ninyo, kaya ng Capital One ang Signal ngayon o di naman kaya ng Signal ang Capital One? Percentage prediction na posibleng manalo, Signal 55, Capital One 45 din. Sunod naman na pag-uusapan natin ang laban ng PLDT versus NX LED, 6:30 PM ngayong October 31, 2025, venue PhilAll Ecoil Arena. Huwag na magpatumpik-tumpik pa rin.
overall prediction na posibleng manalo, PLDT. Masasabi nga natin na parang bumaba ang laro ngayong conference na ito ng NX-LED kumpara ng nakaraang conference na talagang halimaw din sila kahit all Filipino ang naglalaro. Grabe din kasi ang nabawas sa kanilang team at hindi lang yan. Ang kanilang import ngayon ay hindi masyadong kagalingan kung titignan natin ang kanyang stats. Although okay naman nakakapag-ambag, ngunit kumpara sa ibang import, sa ibang team ay talaga namang medyo mahina siya for me. Ganun pa man masasabi ko, as usual, bilog pa rin ang bola. Malay natin. No doubt, ang PLDT pa rin ang isa sa pinakamagaling na team ngayong conference na ito at napakalaki ng chance silang manalo dahil magaling sila sa lahat ng posisyon, especially sa blockings, depensa, opensa, lalong-lalo na si Davison at ang import nito samahan pa ni Arado sa depensa ay halimaw talaga. Grabe din ang performance ni Fajardo bilang setter, napaka-veterans at syempre ni KKD, kaya naman tiyak na mahihirapan ang NX-LED sa kanilang talunin. Gan pa man, prediction, percentage na posibleng manalo, I think PLDT 60%, 40% for NX-LED. Para sa inyo guys, i-comment nyo na sa baba. Other valuable updates naman tayo. Import ng criminal si Squan ay talagang hinangaan ng isang netizens na hindi daw snub at talaga namang napakaganda sa personal at kagaya din ng Kremlin players na talaga namang napaka-humble at talagang mabait. Anong say nyo? Samantalang ibigay din natin ang schedule ng U16 Alas Pilipinas na lalaban sa Jordan sa AVC Asian Women's U16 after nga ng 4th place finish ng ating U18 Alas Pilipinas sa Bahrain ay talagang sasabak din ngayon ang U16 Alas Pilipinas kung saan narito ang schedule ng game nila. Malakas ang mga katapat nila. Sa November 1 ay talagang mga katapat nila ang Team Japan at November 2 naman mga katapat nila ang Team Iran. Malakas, kaya naman suportahan natin at ipagdasal ang U16 Alas Pilipinas. Sa tingin natin ay malakas ang Japan at Iran, ngunit alam naman natin kaya yan ng alas. Tiwala at suporta lang ang kailangan nila, kaya good luck na lamang. Samantalang nakipagsabayan din sa pag-celebrate ng paparating na Halloween ang Creamline at Chocomucho magka-sister team. Nakitang-kitang talagang tuwang-tuwa sila sa kanilang ginagawa habang nagtitraining. Napakasimple lang ng costume o pormahan ng Chocomucho. Samantalang effort naman ang Creamline Co-Smashers. Iba talaga ang mga good vibes team. Kaya naman napaka-cute nila. Kahit nga ang anak ni Coach Sherwin ay talaga namang ganun din. Kaya guys, anong masasabi nyo sa update natin for today? Excited na ba kayo sa mga laban ngayong October 31, 2025? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like, subscribe.